isang lalaki ang unti-unting nawala ng malay matapos siyang sundan ng isang misteryosong figure kahit saan. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapaliwanag ng alamat ng Fetch, isang supernatural na dobleng nilalang na pinaniniwalaang nagpapakita bilang isang senyales ng nalalapit na kamatayan. Pagkatapos ay ipinakilala sa atin ang isang batang lalaki na nagngangalang Nick na isang tumakbo papasok sa kanyang kwarto dahil sa takot. Huminga ng malalim, mabilis niyang nilock ang pinto bago kumuha ng baseball bat na parang may humahabol sa kanya. Ilang sandali pa, umalangaw-ngaw ang malakas na kalabog mula sa kabilang panig ng pinto. Sa siwang sa ilalim nito, nakita ni Nick ang isang pares ng mga paa na nakatayo sa labas habang paulit-ulit na tinatawag ng boses ng kanyang lola ang kanyang pangalan, nagmamakaawa na papasukin siya. Palakas ng palakas ang kalabog hanggang sa magpanik si Nick at sumigaw sa kanyang lola na tumigil. Ilang sandali pa, biglang tumahimik ang lahat. Nang maisip ni Nick na sa wakas ay tapos na at makita ang mga yabag na papalayo, dahan-daang bumukas ng kusa ang pinto ng aparador sa sulok ng silid. Mula sa kadiliman sa loob, muling tinawag siya ng boses ng kanyang lola. Nag-aalangan, lumapit si Nick, ngunit walang babala, isang pares ng mga kamay ang biglang lumabas mula sa aparador at marahas na kinaladkad siya patungo sa kadiliman. Pagkatapos ay tumalon ang kwento sa kasalukuyan, kung saan si Nick ay lumaki at tila namumuhay ng maligaya kasama ang kanyang asawang si Charlie, at ang kanilang nag-iisang anak na si Jacob. Nagtatrabaho si Nick bilang isang pintor, kaya ginugugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa bahay sa pag-aalaga kay Jacob habang nasa trabaho si Charlie. Bago umalis, ipinaalala ni Charlie kay Nick na tingnan ang mga dokumento para sa bahay ng kanyang yumaong lola na iniwan nito sa mesa. Pagkatapos umalis ni Charlie papunta sa trabaho, sinimulan ni Nick ang paghahanda ng isang canvas upang ipinta ang isang larawan ni Jacob. Habang nagpipinta, binabantayan niya ang kanyang anak habang naglalaro ito sa bahay. Gayunpaman, sandaling naagaw ang atensyon ni Nick nang mapansin niya ang mga dokumento para sa bahay ng kanyang lola. Kasabay nito, umakyat si Jacob para kumuha ng isang malaking kalabasa. Habang pababa siya ng hagdan, aksidente niyang natapakan ang kanyang natanggal na sintas ng sapatos, dahilan para mawalan siya ng balanse at matamba. Nang marinig ang malakas na kalabog, agad na tumakbo si Nick sa takot, habang sinisigaw ang pangalan ng kanyang anak. Sa kasamaang palad, ang aksidente ay kumitil sa buhay ni Jacob. Ang pagkamatay ng kanilang nag-iisang anak ay agad na sumire sa kanilang maliit na pamilya. Mula sa araw na iyon, ang bahay na dating puno ng tawanan ay naging napakatahimik. Sina Nick at Charlie ay parehong nahulog sa matinding kawalan ng pag-asa at nawalan ng lahat ng motibasyon na ipagpatuloy ang kanilang mga buhay. Halos hindi na sila kumakain, wala nang interes na gumawa ng kahit ano, at bawat sulok ng bahay ay palaging nagpapaalala sa kanila kay Jacob. Ginugugol ni Charlie ang kanyang mga araw sa pagdadalamati sa pagkawala ng kanyang anak, habang si Nick ay nilalamon ng matinding pagkakasala, sinisisi ang sarili sa pagkabigong protektahan ito. Umaasang malinis ang kanyang isipan, lumabas si Nick upang itapon ang basura. Gayunpaman, simula nang mamatay si Jacob, nagsimula siyang makaranas ng kakaiba at hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Naramdaman niyang may nakatayo sa likuran niya, pagkatapos ay nakarinig siya ng isang boses na ginagaya si Charlie, na patuloy na bumubulong ng mga nakakagambalang kaisipan sa kanyang isipan. Kasabay nito, si Charlie, na nasa kwarto pa rin ni Jacob, ay nakarinig ng isang malakas na ingay na nagmumula sa labas. Nang sumilip siya sa likod bahay, labis siyang natakot nang makitang nagtatangkang magbigti si Nick. Mabuti na lang at napigilan niya ito bago pa mahuli ang lahat. Pagkalipas ng isang buwan, matapos magpagamot sa isang institusyong pangkaisipan matapos ang tangkang pagpapakamatay nito, sa wakas ay pinayagang makauwi si Nick. Dinala siya ni Charlie sa bahay ng kanyang yumaong lola, umaasang makakatulong ang pagbabago ng kapaligiran sa kanyang paggaling. Gayunpaman, pagkarating niya, nagulat si Nick nang malaman niyang hindi natitira si Charlie sa kanya. Sa halip, kumuha siya ng isang psychiatrist na nagngangalang Andrew upang subaybayan si Nick sa buong paggaling nito. Ipinaliwanag ni Andrew na ang kanyang trabaho ay hindi lamang ang regular na pagbisita, kundi pati na rin ang pagbibigay ng therapy, pagtiyak na iniinom ni Nick ang kanyang gamot, at pagsasagawa ng mga magaan na sesyon ng hypnotherapy kung kinakailangan. Bagamat hindi nasisiyahan si Nick sa kaayusan, wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ang desisyon ni Charlie. Pagkaalis ni Andrew, nagpaalam din si Charlie.
Bago lumabas ng bahay, tinanggal niya ang kanyang singsing sa kasal, inilagay ito sa kamay ni Nick, at hiniling dito na ituon ang pansin sa kanyang paggamot upang sana ay mabuo nila muli ang buhay na dati nilang pinagsamahan. Matapos siyang iwan ni Charlie, sinubukan ni Nick na aliwin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghahanda ng kanyang canvas at pagpapatuloy sa kanyang larawan ni Jacob. Habang nakatitig siya sa litrato ng kanyang anak, nagsimulang bumalik ang mga alaala ng mga huling sandali na pinagsamahan nila. Sa unang gabi niya ng mag-isa sa bahay, sinubukan ni Nick na pakalmayan ang kanyang isipan sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot na inireseta ni Andrew. Gayunpaman, nang matutulog na siya, narinig niya ang kanyang lola na tinatawag ang kanyang pangalan mula sa labas ng bahay. Dahil sa takot, agad na sumilip si Nick sa bintana ngunit wala siyang nakitang tao roon. Pagkasara pa lang niya ng mga kurtina, biglang may humawak sa kanya, dahilan para magising siya. Isa na naman pala itong bangungot. Kinabukasan, bumalik si Andrew para sa isa na namang therapy session. Iginiit ni Nick na maayos naman siya at hindi niya kailangan ng kahit sinong magbabantay sa kanya. Nang mapagtanto ni Andrew na ayaw pa ring magsabi ng totoo kay Nick, nagpasya siyang maging mas personal ang pakikitungo nito. Isiniwalat niya na, 3 taon na ang nakalilipas, ang sarili niyang anak na si Charlie ay nasa ospital. Isang karanasang nagturo sa kanya ng sakit ng pagkawala ng isang taong minahal niya ng higit sa lahat. Inamin din ni Andrew na hindi siya kailanman sumang-ayon sa desisyong iwan si Nick ng mag-isa sa bahay. Gayunpaman, naniniwala si Charlie na kailangang matutunan ni Nick kung paano harapin ang sarili niyang trauma. Unti-unti, sinikap ni Andrew na makuha ang tiwala ni Nick at hikayatin itong magbukas ng isip bago tapusin ang sesyon at umuwi. Habang paalis na si Andrew, nakilala niya ang kapitbahay ni Nick na si Shelby. Nagpakilala bilang kaibigan at psychiatrist ni Nick, at tinanong ni Andrew kung may alam ba ito tungkol sa pagkabata ni Nick. Inamin ni Shelby na wala siyang masyadong alam tungkol sa personal na buhay nito. Ang alam lang niya ay lumipat si Nick sa bahay matapos mamatay ang mga magulang nito sa isang aksidente sa sasakyan. Pagkatapos noon, doon siya pinalaki ng kanyang lola hanggang sa tuluyan itong pumanaw dahil sa atake sa puso makalipas ang ilang taon. Samantala, sinisikap ni Nick na mamuhay ng normal hanggat maaari para hindi siya manatiling nakakulong sa kanyang kalungkutan. Ginagawa niyang abala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pang-araw-araw na gawain, mula sa pamimili ng grocery hanggang sa pagbe-bake ng cookies sa kusina. Gayunpaman, lahat ng ginagawa niya ay nagpapaalala sa kanya kay Jacob dahil dati nilang ginagawa ang mga bagay na iyon ng magkasama. Dahil sa labis na pangungulila ni Nick sa kanyang anak, muling tinitigan ang litrato ni Jacob. Ngunit nang dumampi ang kanyang mga daliri sa mukha ni Jacob, may kakaibang nangyari. Unti-unting naglalaho ang mukha ni Jacob, na para bang ang litrato mismo ay nasa Ira. Bago pa man maintindihan ni Nick ang nangyayari, nakarinig siya ng mga yabag mula sa itaas. Agad siyang nag-imbestiga at laking gulat niya nang makita si Jacob na nakatayo sa tabi ng kanyang lola. Bago pa man niya sila marating, biglang hinailan ni Lola si Jacob papasok sa isa sa mga silid at pareho silang nawala ng walang bakas. Ilang sandali pa, isa pang boses ang tumawag sa kanya, sa pagkakataong ito ay mula sa baba. Habang sinusundan ni Nick ang tunog, nakita niya si Lola na nakatayong hindi gumagalaw at nakaharap ang mukha sa dingding. Ngunit nang dahan-dahan siyang lumingon, ang mukha nito ay naging nakakatakot at humagalpak sa hindi mapigil ang pagtawa. Bago pa man maintindihan ni Nick ang kanyang nakikita, nakarinig na siya ng isa pang pares ng mabibigat na yabag na dahan-daang papalapit. Laking gulat niya nang mapagtanto niya na ang figurang nakatayo sa harap niya ay kamukhang kamukha niya. Pagkatapos ay lumitaw si Jacob sa harap ng nakakatakot na figure na natatakpan ang mukha, desperadong nagmamakaawa para sa tulong at sinasabing natatakot siya. Walang pag-aalinlangan, nagmadali si Nick upang iligtas ang kanyang anak. Ngunit sa halip, nawalan siya ng paninindigan at nahulog sa hagdan at biglang nagdilim ang lahat. Kinabukasan, muling binisita ni Andrew si Shelby upang malaman ang higit pa tungkol sa pagkabata ni Nick. Sa wakas ay naalala ni Shelby ang isang pangyayaring hindi niya malilimutan. Noong gabing namatay ang lola ni Nick, ang batang lalaki ay tumakbo papunta sa bahay nito na may matinding takot, na parang may humahabol sa kanya. Di nagtagal pagkatapos, nagtipon ang ilang kapitbahay upang tumulong. Gayunpaman, pagpasok nila sa bahay, natagpuan nila itong ganap na sira, mga muebles na nabaligtad, mga picture frame na nabasag, at ilang bintana ang nabasag,
kahit na ang lola ni Nick ay namatay dahil sa atake sa puso. Samantala, patuloy na lumalala ang kalagayan ng pag-iisip ni Nick. Matapos makatulog sa isang upuan, muli siyang nakaranas ng isa na namang nakakatakot na bangungot. Paulit-ulit siyang tinatawag ng mga boses sa loob ng kanyang isipan na isang mamamatay tao at walang humpay na hinihimok siyang wakasan ang sarili niyang buhay. Nang magising siya, sandali niyang nakita ang isa sa kanyang mga daliri na naging isang kakatwang bagay bago ito unti-unting bumalik sa normal. Sa sandaling iyon, dumating si Andrew upang tulungan si Nick na kolektahin ang iba pa niyang mga gamit mula sa kanyang lumang bahay. Habang inaayos ang attic, biglang narinig ni Andrew ang kusang pagsara ng pinto ng kwarto ni Nick. Nang maramdaman niyang may mali, agad siyang pumasok sa loob para mag-imbestiga. Pagpasok sa kwarto, nagtaka siya nang matuklasan niyang may nakaharang na upuan sa pinto ng banyo, na parang sinasadyang hinarangan ito ni Nick para walang lumabas. Samantala, sa itaas, narinig ni Nick si Charlie na tinatawag ang pangalan niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang lubod na nakasabit mismo sa harap niya. Ngunit hindi doon nagtatapos ang nakakagambalang mga pangitain. Mula sa ilalim ng isang lumang sofa, muling nakita ni Nick ang isang figure na kamukhang kamukha niya, habang ang mga tinig sa kanyang isipan ay patuloy na sinisisi siya sa pagkamatay ni Jacob. Maya-maya pa, natuklasan ni Andrew ang isang lumang libro at tinanong si Nick kung saan ito nanggaling. Nang makita ito ni Nick, agad niyang nakilala na ito ang aklat kwento na binabasa sa kanya ng kanyang lola bago matulog. Pagkaalis ni Andrew, ipinagpatuloy ni Nick ang pagpipinta. Ngunit biglang nagbago ang atmosfera nang makarinig siya ng mga kakaibang ingay sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya si Jacob na nakaupo roon, tahimik na naglalaro sa kanyang mga laruan na parang walang nangyari. Gayunpaman, nang lumingon si Nick upang ipagpatuloy ang kanyang hindi natapos na pagpipinta, laking gulat niya nang makitang ang mukha ni Jacob sa larawan ay nagbago at naging isang napakalaking bagay. Ganito rin ang nangyayari sa bawat litrato ni Jacob sa silid, kung saan ang bawat mukha ay nagiging pangit at hindi makilala. Ilang sandali pa, isang awiting pambata ang tumugtog mula sa telebisyon sa ibaba. Nang sundan ni Nick ang tunog, muli niyang nakita si Jacob na nakaupo sa harap ng TV. Umaasa ng buong puso na tunay na buhay ang kanyang anak, dahan-daang naglakad si Nick palapit sa kanya. Ngunit nang malapit na niya itong lapitan, biglang nabasag ang bintana, at ang kanyang masamang kambal ay sumugod sa kanya kasabay ng isang nakakakilabot na tawa. Pagkatapos ay lumipat ang kwento kay Andrew nang makilala niya si Charlie. Ipinakita niya sa kanya ang isang lumang librong natagpuan niya habang tinutulungan si Nick na ayusin ang mga natitirang gamit sa bahay nito. Ayon sa libro, may alamat tungkol kay The Sunduin, isang mahiwagang supernatural na doble na pinaniniwalaang lumilitaw bilang isang senyales ng nalalapit na kamatayan. Sinimulan ni Andrew na iugnay ang alamat sa pagkabata ni Nick. Batay sa sinabi ni Shelby sa kanya, nang mamatay ang lola ni Nick dahil sa atake sa puso, tumakbo palabas ng bahay ang batang si Nick, habang sinisigaw ang pangalang The Fetch. Ayon kay Andrew, ang isang taong nakaranas ng matinding trauma ay maaaring magsimulang makita ang mga alamat bilang katotohanan. Ang pagkamatay ng lola ni Nick ay malamang na nag-iwan ng malalim na psikolohikal na peklat na nakabaon sa kanyang subconscious. Pagkalipas ng ilang taon, muling binuksan ng pagkamatay ni Jacob ang nakabaong trauma na iyon. Ang matinding pagkakasala na bumabagabag kay Nick mula noon ay naging dahilan upang muling lumitaw ang mga lumang sugat na iyon, na nagdulot ng mga halusinasyon, paghihiwalay, at mga sakit sa psikolohikal na dahilan kung bakit ang bawat nakakatakot na karanasan ay tila totoong-totoo para sa kanya. Gayunpaman, nananatiling kumbinsido si Andrew na ang kondisyon ni Nick ay maaari pa ring gamutin sa pamamagitan ng tamang diagnosis, gamot, at therapy. Samantala, patuloy na lumalala ang kalagayan ni Nick. Ang mga nakakabagabag na karanasan ay nagiging mas madalas, habang ang mga tinig sa loob ng kanyang isipan ay patuloy na sinisisi siya sa pagkamatay ni Jacob at walang humpay na hinihimok siyang magpakamatay. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, desperadong lumaban si Nick sa pamamagitan ng mahigpit na paghawak sa kanyang singsing sa kasal at pagsigaw sa mga tinig na iwanan na lamang siya. Nang gabing iyon, bumalik si Andrew na may dalang pagkain. Habang nag-uusap sila, napansin niya ang ilang pasa sa mga kamay ni Nick. Gayunpaman, iginiit ni Nick na mga lumang sugat lamang ang mga ito. Binigyan siya ni Andrew ng gamot para pakalmayan ang kanyang isipan. Dahil nasaktan sa impresyong may mali sa kanya,
Galit na nilunok ni Nick ang mas maraming tableta kaysa sa iniresetang dosis. Gayunpaman, hindi nasiyahan si Nick sa kanyang paggamot, kaya nagpa siya siyang magpakamatay na lang. Nang makitang lalong nagiging mahirap kontrolin ang kondisyon ni Nick, nagpa siya si Andrew na subukan ang ibang paraan. Kumuha siya ng relo sa bulsa at nagsimula ng sesyon ng hypnotherapy, at inutusan si Nick na magtuon sa patuloy na pagtiktik ng relo. Hindi na mamalayan, unti-unting nakapasok ang kamalayan ni Nick sa kanyang sariling subconscious. Sa ilalim ng hypnosis, binalikan ni Nick ang mga nakakatakot na karanasan mula sa kanyang pagkabata. Bagamat nakakulong ang kanyang isipan sa nakaraan, naririnig pa rin niya ang boses ni Andrew na gumagabay sa kanya mula sa totoong mundo. Tinanong ni Andrew si Nick kung ano ang kanyang nakikita. Isiniwalat ni Nick kung paano siya minsang pinilit ng kanyang lola na masaksihan ang isang bagay na hindi maisip na nakakatakot. Ilang sandali pa, muling lumitaw ang sundo at agad siyang inatake. Tinukso siya ng sundo gamit ang tunog ng pag-iyak ni Jacob. Patuloy na hinihikayat ni Andrew si Nick na huwag sumuko. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng nakakatakot na karanasang ito ay nagmumula sa takot na matagal nang kumokontrol sa kanyang isipan. Kailangang makahanap ng lakas si Nick upang lumaban at kumbansihin ang kanyang sarili na ang pagkamatay ni Jacob ay hindi niya kailanman kasalanan. Dahan-dahan ngunit tiyak, nabawi ni Nick ang kanyang kontrol at kalaunan ay nakabangon mula sa hypnosis. Gayunpaman, patuloy pa ring bumabalot sa kanya ang guilt sa pagkamatay ng kanyang anak. Nang makita kung gaano napagod si Nick, tinulungan siya ni Andrew na mahiga at makapagpahinga. Kinabukasan, pumunta si Charlie para tingnan si Nick. Napansin niya ang larawan ni Jacob na inaayos ni Nick at habang magkasama silang naglalakad sa loob ng bahay, nagsimula silang magpakilala sa isa't isa. Puno ng panghihinayang, humingi ng tawad si Charlie sa pag-iwan kay Nick ng mag-isa. Inamin niya na dapat sana'y nanatili siya sa tabi ng kanyang asawa habang nahihirapan ito sa pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay. Habang umiiyak, inamin ni Charlie kung gaano niya kalalim ang pangungulila kay Jacob at kung gaano kahungkag ang kanyang buhay simula nang mamatay ang kanilang anak. Niyakap siya ni Nick sa pagtatangkang aliwin siya, ngunit sa mismong sandaling iyon, bumalik ang nakakagambalang mga bulong. Nag-alala si Charlie matapos mapansin si Nick na ilang beses na nagsasalita mag-isa, ngunit mabilis na iniba ni Nick ang usapan upang hindi na siya lalong mag-alala. Malumanay na sinabi ni Charlie kay Nick na ang lahat ng nakikita niya ay malamang na mga halusinasyon lamang na dulot ng trauma na hindi pa nalulutas. Gayunpaman, ang mga salita niya ay nagdulot lamang ng isa pang emosyonal na pagkawasak. Nang inig ng husto ang katawan ni Nick habang unti-unting nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha, na parang may isang madilim na bahagi sa loob niya ang muling nangingibabaw. Dahil sa galit, sinigawan ni Nick si Charlie at inutusan itong umalis agad ng bahay. Takot na takot si Charlie sa biglaang pagbabago ng anyo niya, kaya't walang nagawa si Charlie kundi umalis. Nang mag-isa na naman si Nick, agad na bumalik ang mga boses sa kanyang isipan. Habang nakatingin siya sa bintana, nakita niya si The Fetch na nakatayo sa ilalim ng puno, tahimik na nakaturo sa lubod na nakasabit pa rin doon, na parang hinihimok si Nick na wakasan na ang sarili niyang buhay. Samantala, habang nalilito pa rin sa nangyari, agad na tinawagan ni Charlie si Andrew at sinabi ang lahat. Walang inaksayang sandali, nagmadali silang dalawa pabalik sa bahay ni Nick. Gayunpaman, pagdating nila, ganap na nagbago ang kapaligiran sa loob. Bawat kwarto ay natatakpan ng nakakagambalang mga drawing sa dingding at ang buong bahay ay parang dilikas na madilim at mapang-ipong pakiramdam. Sa isa sa mga kwarto, nakita nila si Nick na nakatayo ng hindi gumagalaw, tahimik na nakatitig sa kanilang direksyon. Ngunit bago pa man nila ito maabutin, isang misteryosong kamay ang biglang sumulpat at kinaladkad palayo si Nick. Ilang sandali pa, muling lumitaw siya na nakatalikod sa kanila, nakatayong hindi gumagalaw habang nakaharap sa dingding. Sa sandaling iyon, tila si Nick ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni The Fetch. Sinubukan siyang pakalmayan ni Andrew, ngunit agad silang inatake ni The Fetch. Napahawak si Andrew sa lalamunan at tumilapon sa lupa bago ibinaling ni The Fetch ang atensyon nito kay Charlie. Iniangat siya ni The Fetch sa ere, at kinutya sila gamit ang boses ni Jacob. Dahil sa desperasyong mailigtas ang sarili, dinukot ni Charlie ang mata ni The Fetch gamit ang kanyang daliri, dahilan para mapilitan itong bumitaw sa pagkakahawak sa kanya. Kasabay nito, sa kaibuturan ng kanyang subconscious, patuloy na lumalaban si Nick kay The Fetch.
Napagtanto ni Andrew na ang tanging paraan para talunin si The Fetch ay ang tuluyang harapin ni Nick ang trauma at matinding guilt na matagal na niyang binabagabag. Pinapakain ni The Fetch ang guilt ni Nick, ginagamit ito para unti-unting sirain siya mula sa loob. Bagamat napigilan ni Nick ng ilang sandali, inamin niya kalaunan na wala siyang ideya kung paano talunin si The Fetch. Nang marinig ito, ginabayan siya ni Andrew sa pagharap sa kanyang pinakamalaking kinatatakutan. Naglagay siya ng upuan sa ilalim ng lubid at inutusan si Nick na tumayo rito bago ikinabot ang lubid sa kanyang leeg. Ang layunin ay hindi para kitilin ni Nick ang sarili niyang buhay, kundi para harapin ang mismong trauma na nagpapahirap sa kanya sa lahat ng oras na ito. Nang handa na ang lahat, muling hinipnotismo ni Andrew si Nick, hinayaan ang kanyang isipan na bumaba muli sa kanyang subconscious. Sa loob ng kanyang isipan, natagpuan ni Nick ang kanyang sarili na nakatayo sa isang taniman ng kalabasa. Doon, nakita niya si Jacob na nakatayo sa di kalayuan, ngunit hindi niya makilala ang mukha ng kanyang anak. Muling bumulong sa kanya ang Fetch, sinasamantala ang kanyang pinakamalalim na kahinaan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kung talagang gusto niyang makitang muli si Jacob, dapat siyang mamatay. Nang magsimulang mawala ng pag-asa si Nick, unti-unting pumasok sa kanyang subconscious ang boses ni Charlie. Dahan-dahan niyang ipinaalala sa kanya ang bawat detalye tungkol kay Jacob, mula sa kanyang buhok at mga mata hanggang sa kanyang mga pisngi at ang maliliit na pekas sa kanyang mukha. Unti-unti, bumabalik ang mga alaala ni Nick. Umaagos ang mga luha sa kanyang mukha nang sa wakas ay malinaw na niyang nakita muli ang mukha ni Jacob. Sa huling pagkakataon, niyakap ni Nick ang kanyang anak bago ito tuluyang bitawan. Dahil wala nang natitirang pumipigil sa kanya, sa wakas ay humarap si Nick sa Fetch. Dahil sa paghihikayat ni na Andrew at Charlie, na patuloy na naghihikayat sa kanya, lumaban si Nick. Hinailan niya ang lubid mula sa sarili niyang leeg, ipinulupot ito sa leeg ni Fetch, at inihagis pataas hanggang sa maiwang nakabitin si Fetch. Dahan-dahan, sa wakas ay nawala na si Fetch. Pagkatapos ay ipinahayag ni Nick na sa wakas ay kontrolado na niya ang sarili niyang buhay. Matapos ang mahaba at masakit na pakikipaglaban sa trauma at pagkakasala na matagal na siyang nilalamon, sa wakas ay nakahanap si Nick ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Sa huling eksena, ipinakita niya kay Charlie ang kompletong larawan ni Jacob. Ngumiti si Charlie habang hinahangaan ang natapos na pagpipinta. Ngunit bago matapos ang pelikula, nanatili ang kamera sa kanilang refleksyon sa salamin, kung saan makikita pa rin ang anino ng Fetch na nakatayo sa kanilang likuran, na nagpapahiwatig na maaaring hindi pa tapos ang bangungot. At dahil doon, nagtatapos ang kwento.